Sa mismong araw na nanganak ako sa pamamagitan ng C-section, biglang may ipinagtapat ang aking asawa. Mayroon na pala siyang isang anak na lalaki sa ibang babae. Ang sanggol na kapapanganak ko pa lamang, ayon sa kanya, ay mas mabuti pang irehistro na lamang sa sertipiko ng kapanganakan ng kuya ko sa bahay ng aking mga magulang, para kunwari ay sila ang magulang nito. Hindi ako nagwala, tumango lang ako ng may buong kalamigan at katahimikan. Pagkaraan ng 5 araw, nang dumating ang aking asawa upang sunduin ako mula sa ospital, gumawa ako ng isang bagay na nag-iwan sa kanya at sa buong pamilya niya na tulala at hindi makapagsalita. Noong araw na iyon, nakahiga ako sa operating table ng isang provincial hospital sa aming maliit na bayan. Bagong tahi pa lamang ang aking tiyan, hindi pa tuluyang nawawala ang talab ng anesthesia, at basang-basa pa ng malamig na pawis ang aking likod. Ang aking asawa na si Angelo ay nakatayo sa tabi ng aking ulo. Mababa ang kanyang tinig, ngunit napakalamig nito na para bang nahulog ang aking puso sa pinakamalalim na bangin. Nagtapat siya sa akin. Mayroon na siyang isang anak na lalaki. Ang sanggol na kapapanganak ko pa lamang ay mas mabuting ipatala na lamang sa pangalan ng pamilya ng aking kuya para mas madali ang lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi rin ako umiyak ng malakas o nagwala. Tinitigan ko lamang siya ng diretso sa kanyang mga mata. Napakahaba ng titigang iyon hanggang sa siya na mismo ang nagsimulang mabalisa. Pagkatapos ay tumango ako ng dahan-dahan. Para bang ang bagay na iyon ay isang napakakaraniwang pangyayari lamang sa buhay. Ang nurse na nasa aking tabi ay tila natigilan sandali, ngunit agad ding tumalikod at umalis na tila walang anumang narinig. Habang ako, ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaang pumatak ang luha papasok sa aking puso. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sa sandaling iyon ay nalaman kong tapos na ang lahat sa amin. Hindi ko pa lamang napipili kung paano ko ito wawakasan. Ako si Dina. 28 taong gulang na ako, at 3 taon ng kasal. Kahit kailan ay hindi ko sinuway ang aking biyena na si Aling Hesta, hindi ko hinayaang mapag-usapan kami ng masama ng aming mga kapitbahay, at palagi kong iniisip na basta't mamuhay lamang ako ng mabuti, magiging maayos din ang aking pamilya. Subalit, ang aking labis na kabaitan ay naging dahilan lamang pala upang hamakin at mabalewala ako ng ibang tao. Nakilala ko ni Angelo noong nagtatrabaho pa ako bilang isang bookkeeper sa isang maliit na pabrika ng tabla rito sa aming bayan. Noong una, napakabait niya, mahinhin magsalita, at palaging sinasabi na ako lamang ang tanging babaeng nais niyang pakasalan. Naniwala ako dahil hindi pa ako nagmamahal noon at hindi ko akalaing may lalaking makakapagsabi ng mga salitang magpaparamdam sa akin ng ganoong kapanatagan. Sa araw ng aming kasal, hinawakan ng aking biyenan na si Aling Hesta ang aking kamay at sinabi sa harap ng lahat ng kamag-anak, hindi kailangan ng pamilyang ito ang isang manugang na masyadong magaling. Ang kailangan lang namin ay ang marunong lumagay sa lugar, yung kayang mag-alaga sa asawa at anak. Tumango ako sa aking puso, nangangakong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dahil akala ko, ang pagiging isang manugang ay nangangailangan lamang ng sapat na pasensya upang maging maayos ang lahat. Ngunit sa loob lamang ng 1 taon, na-realize ko na ang tinatawag niyang marunong lumagay sa lugar ay hindi kabaitan kundi ganap na pagsuko at pagiging sunod-sunuran. Noong mga panahong iyon, madalas umalis ng bayan si Angelo para magtrabaho. Ang sabi niya ay para kumuha ng mga order ng pabrika sa Maynila. 1 linggo siyang nawawala, minsan naman ay kalahating buwan. Ako naman sa bahay, bukod sa aking trabaho, ay nagluluto, nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, at nag-aalaga sa aking biyenan nang walang kahit isang reklamo. Hanggang sa isang araw, hindi ko sinasadyang marinig si Aling Hesta na may kausap sa telepono sa kusina. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Oo, regular pa ring nagpapadala ng pera ang anak ko. Matalino ang batang iyon sa paaralan. Maayos din siyang inaalagaan ng kanyang ina. Hindi katulad nitong si Dina. Oo, sapat na yon. Natigilan ako sa tapat ng pinto. Hawak ko pa ang isang basket ng mga gulay na hindi pa nahuhugasan. Nabakante ang aking isip. Hindi ko maintindihan kung sino ang kanyang pinatutungkulan. Ngunit ang aking kutob ng sandaling iyon ay nagsimulang makaramdam na may isang bagay na talagang hindi tama. Kinagabihan nang tumawag si Angelo, tinanong ko agad siya. Angelo, mayroon ka bang ibang anak? Naging tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay pilit siyang tumawa.
Ano-ano na namang kakaibang bagay ang iniisip mo? Hindi na ako nagsalita pa. Oo na lamang ako at ibinaba ang telepono. Ngunit simula noong araw na iyon, naging mas mapagmatyag ako. Nagsimulang makita ang mga bagay na hindi ko napapansin noon. Tulad ng perang ipinapadala niya na hindi kasing dami ng sinasabi niya. Tulad ng tuwing pag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, palagi niyang iniiba ang usapan. Tulad ng tingin ng aking biyenan sa akin na hindi tingin ng pagmamahal, kundi puno ng kalkulasyon at pagtitimbang. Pagkatapos ay nabuntis ako. Ang magandang balitang ito ay nagpabago sa aking pag-asa na magiging maayos din ang lahat, na ang pagkakaroon ng anak ay maglalapit sa pamilyang ito at mas madalas nang uuwi si Angelo para samahan ako. Ngunit nagkamali ako. Sa buong panahon ng aking pagbubuntis, 2 beses lamang siyang umuwi at sa bawat pag-uwi niya ay hindi man lang umaabot ng 2 araw bago umalis muli. Palaging trabaho ang kanyang dahilan, habang ang aking biyenan naman ay nagsimula ng ipakita ang kanyang labis na pagkairita ng harapan. Sinasabi niyang marami akong kumain, mahaba matulog, at mabagal kumilos. Minsan pa nga ay sinabi niya ng diretsahan, kung makakapanganak ka ng lalaki, may halaga ka pa. Kung hindi, wala ring silbi. Nadurog ang puso ko sa narinig, ngunit nanatili akong tahimik dahil ang mahalaga sa akin ay maging malusog ang aking anak. Hanggang sa dumating ang araw ng aking panganganak. Nagsimulang sumakit ang aking tiyan noong madaling araw, kaya dinala ako sa provincial hospital. Sinabi ng doktor na kailangang masi-section agad dahil humihina na ang tibok ng puso ng sanggol. Nilagdaan ko ang waiver nang nanginginig ang mga kamay. Hindi dahil sa takot sa sakit, kundi dahil sa takot na may mangyaring masama sa anak ko sa loob ng aking sinapupunan. Tumagal ng higit 1 oras ang operasyon. Nang magkamalay ako, ang unang narinig ko ay ang iyak ng aking sanggol. Mahina ngunit malinaw, napangiti ako. Umagos ang aking luha sa labis na kaligayahan. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, winasak ng mga salita ni Angelo ang lahat. Hindi ko na tinanong kung bakit niya ito inilihim sa loob ng 3 taon, hindi ko na tinanong kung ilang taon na ang bata o kung sino ang ina nito. Dahil alam kong anuman ang maging sagot ay lalo lamang akong masasaktan. Sa loob ng 5 araw ko sa ospital, hindi man lang siya muling pumunta para bisitahin ako. Ang aking nanay lamang na galing sa probinsya ang dumating. Tiningnan ako ni nanay. Namumula ang kanyang mga mata ngunit hindi siya nagtanong ng kahit ano. Tahimik lamang niyang kinakalong ang kanyang apo at ipinagluluto ako ng lugaw. Paminsan-minsan ay naririnig ko ang kanyang malalim at mahinang buntong hininga. Noong ika-4 na gabi habang natutulog ang aking anak, umupo si nanay sa tabi ng aking kama at bumulong. Kung pakiramdam mo ay hindi ka na okay, umuwi na tayo sa bahay natin anak. Tiningnan ko si nanay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako agad tumango. Nanahimik muna ako ng matagal, bago nagtanong. Kung hindi po ako uuwi, malulungkot ba kayo, Nay? Hinaplos ni nanay ang aking ulo at lumambot ang kanyang tinig. Gusto lang ni nanay na hindi ka mamuhay ng nagdurusa. Ang mga salitang iyon ang nagpanatili sa aking gising buong gabi. Hindi dahil sa sakit ng tahi sa aking tiyan, kundi dahil na-realize ko na masyadong matagal ko nang pinagtitisan ng lahat. Kinaumagahan ng ika-5 araw, dumating si Angelo. Sa unang pagkakataon matapos ang operasyon, pumasok siya sa silid na may kalmadong mukha na para bang hindi niya binigkas ang mga salitang sumaksak sa akin hanggang sa aking buto. Sulyap niya sa aming anak ng saglit, saka sinabi, "Iligpit mo na ang mga gamit mo. Ihahatid ko na kayo sa bahay." Tumango ako. Isang tango na kasing bagal at kasing lamig ng tango ko sa operating room. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon nang nabuong desisyon sa aking puso. Binuhat ko ang aking anak, pinagmasdan ang kanyang maliit na mukha. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay lumingon ako kay Angelo at sinabi ng napakahina, "Sige, uuwi na tayo." Hindi niya alam na ang salitang pag-uwi na iyon ang magiging simula ng isang bagay na hindi niya at ng kanyang buong pamilya kailanman inaasahan. At hindi ko rin akalain na sa isang desisyong ginawa ko, pagkalabas pa lamang ng pinto ng ospital, ay magpapatulala sa lahat ng tao nang walang masabi. Binuhat ko ang aking anak palabas ng ospital. Bawat hakbang ko ay mabagal, ngunit may kasiguruhan. Kumikirot pa rin ang aking tahi sa bawat galaw. Nakapagtataka na napakatahimik ng aking puso. Para bang ang pisikal na sakit na ito ay walang-wala kumpara sa emosyonal na sakit na pinagdaanan ko.
Naglalakad si Angelo sa aking likuran. Dala-dala ang bag ng mga gamit ng sanggol. Paminsan-minsan ay sinasabihan niya akong bilisan ang paglakad. Patag pa rin ang kanyang boses tulad ng dati. Para bang ang kanyang pag-amin na mayroon siyang ibang anak ay isa lamang simpleng bagay na hindi na kailangang pag-isipan pa. At ang mismong kawalan niya ng pakialam ang lalong nagpabatid sa akin na sa kanyang mga mata, matagal na akong hindi isang asawa sa totoong kahulugan nito. Pagdating sa gate ng ospital, hindi pa masyadong matindi ang sikat ng araw. Napakaraming tao at sasakyan na dumaraan. Ang ingay at ang amoy ng usok na karaniwan sa aming maliit na bayan ang nagtulak sa akin na huminga ng malalim. Para bang nais kong markahan ang hangganan sa pagitan ng aking nakaraan at ng kung ano ang susunod na mangyayari. Binuksan ni Angelo ang pinto ng kotse, lumingon at sinabi, "Dali, pasok na, para makauwi agad at makapagpahinga ka." Ngunit hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa aking kinatatayuan. Yakap-yakap ko pa rin nang mahigpit ang aking anak. Nakatitig ako ng diretso sa kanya sa unang pagkakataon nang hindi umiiwas. Kumunot ang kanyang noo sa pagkairita at nagtanong muli, "Bakit hindi ka pa sumasakay?" At sa mismong sandaling iyon, dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at tinawagan ang isang numerong inihanda ko na kagabi pa. Ang aking boses ay nanatiling patag, hindi nanginginig, hindi malakas, ngunit sapat na upang marinig niya ng malinaw. "Tay, tapos na po ako. Masusundo niyo na po ba ako ngayon?" Sa kabilang linya, natahimik sandali, saka sumagot si tatay ng may katatagan. "Papunta na ako riyan, anak." Natigilan si Angelo. Hawak pa rin niya ang susi ng kotse. Tumingin siya sa akin, na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pinalambot niya ang kanyang tinig at nagtanong, "Bakit mo tinawagan ang tatay mo?" Maikli lamang ang aking sagot. "Uuwi ako sa amin." Walang galit sa mga salitang iyon, walang paratang, ngunit para itong isang matalim na taga na hindi niya nagawang salagin. Agad kong iniwas ang aking tingin. Hindi na siya tiningnan muli. At nag-focus na lamang sa aking sanggol na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Pagkalipas lamang ng 15 minuto, huminto ang lumang kotse ni tatay sa tapat mismo ng gate ng ospital. Bumaba siya, payat pa rin ang kanyang pangangatawan ngunit napakatatag ng kanyang tingin. Kasama rin si nanay. Nagmamadaling lumapit sa akin si nanay at kinuha ang bag ng mga gamit ng bata, habang si tatay naman ay tumitig ng diretso kay Angelo nang walang sinasabi kahit isang salita. Ngunit ang titig na iyon ay sapat na upang maging formal at tensyonado ang kapaligiran. Para bang may hindi nakikitang bigat na nakadagan sa lahat. Kinakabahang bumati si Angelo sa aking mga magulang. Naging pautal-utal ang kanyang boses. "Tay, Nay, nandyan na pala kayo." Bati niya. Ngunit hindi sumagot si tatay. Lumingon lamang siya sa akin at nagtanong ng napakalambing, "Kaya mo bang maglakad, anak?" Tumango ako at naglakad, nang diretso patungo sa kotse, nang hindi lumilingon, nang hindi man lang tinapunan ng tingin si Angelo. Para bang sa aming dalawa ay wala nang dapat pang pag-usapan. Nang makaupo na ako sa loob ng kotse, doon lamang nagmamadaling lumapit si Angelo. Nagsimula nang marinig ang taranta sa kanyang boses. "Dina, ano bang ibig sabihin nito? Uuwi sa inyo?" Teka naman. Tiningnan ko siya mula sa likod ng bintana ng kotse. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon naming pagsasama, sinagot ko siya ng walang kahit katiting na lambing. "Aling tahanan?" Ang tanong na iyon ang nagpatigil sa kanya. Nakabukas ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumabas. Lumingon ako kay tatay at sinabing, "Sulong na po, tay." Umandar ang sasakyan, iniwan ang anyo ni Angelo na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang nawala sa paningin. Hindi ako umiyak. Hindi ako lumingon sa likod. Niyakap ko lamang ng mas mahigpit ang aking anak, dinarama ang kanyang maliit na init na tila naging mitsa ng aking lakas upang manatiling matatag. Nakahawak si nanay sa aking kamay habang nakaupo sa aking tabi. Wala siyang sinabi, ngunit ang hawak na iyon ay sapat na upang iparamdam sa akin na sa pagkakataong ito ay hindi na ako nag-iisa. Pagdating sa aming bahay, ganoon pa rin ang lahat. Ang maliit na bahay kung saan ako lumaki. Ang bakuran na may pulang semento na napakapamilyar sa akin at ang tilaok ng mga manok sa likod bahay. Ang lahat ng ito ay nagparamdam sa akin na tila kagigising ko pa lamang mula sa isang napakahaba at nakakapagod na panaginip. Agad na inihanda ni nanay ang higaan upang mailapag ko ang aking sanggol.
habang si tatay naman ay umupo sa beranda at nagsindi ng sigarilyo. Dahan-dahang umangat ang usok nito, katulad ng paraan kung paano niya pinapakalma ang kanyang sarili. Noong hapong iyon, walang tigil sa pagring ang aking cellphone. Mula kay Angelo, sa aking biyenan, hanggang sa mga hindi kilalang numero. Hindi ko ito sinagot. Inilagay ko lamang ito sa silent mode. Alam kong kung sasagutin ko ito ngayon, muli lamang akong makakaladkad sa mga paliwanag at dahilan na wala na akong interes pang pakinggan. At sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang aking sarili na manahimik upang protektahan ang aking sarili. Nang gabi na, tumawag ang aking biyenan gamit ang numero ng isa sa aming mga kamag-anak. Sinagot ko ito. Bago pa man ako makapagsalita, mataas na ang kanyang boses. Ano bang kalokohan ito, Dina? Ha? Kaaanak mo pa lang. Tumakas ka na agad sa bahay ng mga magulang mo. May respeto ka pa ba sa pamilyang ito bilang asawa? Mataas at matalim ang kanyang boses tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sumagot ako ng napakahina. Umuwi lang po ako sa lugar kung saan nararapat ako, ma. Natahimik sandali ang aking biyenan, bago mas masungit na nagtanong, anong ibig mong sabihin sa mga pinagsasabi mo? Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang aking anak na natutulog sa aking tabi at binigkas ang bawat salita ng malinaw. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kayang manirahan sa isang lugar kung saan ang asawa ko ay may ibang anak nang hindi ko nalalaman at ang anak na isinilang ko ay itinuturing na hindi karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang iyon. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago ibinaba ni Aling Hesta ang kanyang tinig. Bagaman galit pa rin, sinabi niya, may dahilan naman ang lahat ng yan. Sinong lalaki ba ang hindi nagkakamali? Bitter akong napatawa. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagkaroon ako ng lakas ng loob na putulin ang sinasabi ng aking biyenan. Ang magkamali ng isang beses ay sapat na. Ma, pero ang ilihim ito sa loob ng 3 taon ay hindi na isang pagkakamali. Hindi na siya nakapagsalita pa. Bumulong na lamang siya ng bahala ka sa buhay mo bago ibinaba ang telepono. Ibinaba ko ang aking cellphone. Gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Para bang ang nakataling lubid sa akin ay naputol na at hindi na ako hihilahin pabalik sa nakaraan. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa bahay ni nanay, nakatutok sa pag-aalaga sa aking anak. Unti-unting gumaling ang aking mga tahi. Nagsimula ring lumakas ang aking katawan, ngunit ang mas mahalaga, naging mas malinaw ang aking isip. Pinag-isipan kong mabuti ang nakalipas na 3 taon. Ang lahat ng senyales na binaliwala ko, ang lahat ng kasinungalingang sinabi ko sa aking sarili para lamang mapanatili ang isang pamilya na una pa lamang ay hindi naman talaga buo at na-realize ko na kung babalik ako, uulitin ko lamang ang parehong ikot ng pagdurusa. Tumatawag pa rin si Angelo at nagpapadala ng mga mensahe. Noong una ay nagpapaliwanag, pagkatapos ay naninisi at sa huli ay nanahimik na rin. Kahit kailan ay hindi siya pumunta sa aming bahay upang makipagkita sa akin ng harapan. Dahil dito, lalo akong naniwala na tama ang aking desisyon. Dahil kung talagang pinahahalagahan niya ako, hindi niya hahayaang umabot sa ganito ang lahat. Pagkalipas ng 1 linggo, habang karga ko ang aking anak sa bakuran, lumapit si tatay at umupo sa aking tabi. Mabigat ngunit malinaw ang kanyang boses. Napag-isipan mo na bang mabuti, anak? Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, tay. Tinitigan niya ako ng matagal bago nagsabi. Kung ganoon, tapusin mo na ito ng tuluyan. Huwag mong hayaang hamakin ka pa nila muli. Ang mga salitang iyon ay parang isang pahintulot, isang suporta na hindi ko kailanman inasahang matatanggap ko. Napayuko ako at sa unang pagkakataon ay pumatak ang aking luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong simula sa sandaling ito ay kailangan ko ng maglakad mag-isa. Hindi naaasa sa sinuman, ngunit hindi na rin magiging may sakit sa ilalim ng sinuman. At hindi ko akalain na ang susunod kong desisyon kapag gumawa ako ng hakbang na hindi ko man lang naisip noon ay magpapataranta ng husto kay Angelo at sa kanyang buong pamilya, dahilan upang tuluyan silang mawalan ng kapanatagan. Kinaumagahan, habang ang sikat ng araw ay bago pa lamang sumasayad sa aming bakuran, karga ko ang aking anak habang nakaupo sa ilalim ng puno ng bayabas. Pinagmamasdan ang hamog na natitira sa mga dahon. Napakatahimik ng aking puso dahil matapos ang maraming araw ng pag-iisip, nakarating na ako sa isang desisyon na hindi ko kailanman naisip noon.
Ang pormal na wakasan ng kasal na ito ng malinaw, nang walang pagpapatumpik-tumpik, nang hindi na naghihintay ng anumang paliwanag mula kay Angelo. Narealize ko na ang isang lalaking kayang maglihim ng pagkakaroon ng ibang anak sa loob ng 3 taon ay hindi magbabago sa pamamagitan lamang ng ilang salita ng paumanhin. Sinabi ko kay nanay na nais kong pumunta sa bayan upang asikasuhin ang mga papeles. Hindi nagtanong, nang marami si nanay, tumango lamang siya at nagbilin na mag-iingat ako. Binigyan ako ni tatay ng kaunting pera. Para raw sa mga gastusin. Tinanggap ko ito. Ngunit sa aking puso ay naramdaman kong kailangan kong maging mas matatag. Ayokong may magsasabing iniwan ko ang kasal na ito dahil umaasa lamang ako sa aking mga magulang, kundi dahil may sapat akong katinuan upang pumili ng ibang landas para sa aking sarili at sa aking anak. Iniwan ko muna ang aking anak kay nanay at mag-isa akong nagpunta sa Hukuman Family Court sa aming probinsya. Hawak ko ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumento. Hindi na nanginginig ang aking puso tulad ng dati. Ang kawani na nag-asikaso sa akin ay isang may edad ng babae. Tiningnan niya ang aking marriage contract at nagtanong, "Sigurado ka ba, iha?" Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata at sumagot ng napakalinaw. "Opo, ma'am. Sigurado po ako." Hindi malakas ang aking boses, ngunit sapat ang katatagan nito na maging ako ay nagulat sa aking sarili. Para bang ang dating ako, na palaging takot sa gulo at palaging nagpaparaya, ay tuluyan ng naiwan sa nakaraan. Nang pirmahan ko ang petisyon para sa annulment pawalang bisa ang kasal, bawat hagod ng panulat ay napakalinaw sa ibabaw ng papel. Hindi ko naramdaman ang sakit na inakala kong mararamdaman ko. Isang pakiramdam lamang ng kagaanan, na para bang may binitawan akong mabigat na dalahin na napakatagal nang nakadagan sa aking mga balikat. At alam ko na simula sa sandaling ito, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Bagaman ang landas sa harap ko ay maaaring maging mahirap, kahit papaano ay hindi ko na kailangang mamuhay sa kasinungalingan. Noong tanghali nang makauwi ako sa bahay, muling tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, si Angelo naman. Tinitigan ko muna ang screen bago nagdesisyong sagutin ito. Naisip ko na may ilang bagay na kailangang linawin ng tuluyan. Sa kabilang linya, medyo nagmamadali ang kanyang boses. "Nasaan ka?" Sumagot ako ng kalmado. "Nasa bahay." Natahimik siya sandali bago nagsabi. "Nabalitaan ko kay mama na pumunta ka raw sa korte. Anong ginawa mo roon?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sumampa ako ng kaso para sa annulment. Matapos kong sabihin iyon, naging lubhang tahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, tumaas ang kanyang boses. "Nabaliw ka na ba? Ang maliit na bagay na ito ay pinalalaki mo ng ganyan." Napangiti ako. Isang ngiti na bago maging sa aking sarili. Bago ako sumagot. Para sa akin, hindi ito maliit na bagay. Huminga siya ng malalim, na tila nagpipigil ng galit. "Sinabi ko naman sa'yo na may dahilan ang lahat. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag?" Ipinikit ko ang aking mga mata sandali bago sinabi ng dahan-dahan, "Sa loob ng 3 taon na ito, Angelo, marami kang pagkakataon para maging tapat, pero mas pinili mong manahimik. Kaya ngayon, may karapatan na rin akong pumili ng aking sariling landas." Ang aking boses ay patag pa rin, hindi mataray, ngunit sapat na upang ipabatid sa kanya na hindi na ako ang asawang madaling mapapaikot tulad ng dati. Binago niya ang tono ng kanyang boses. Lumambot ito. "Dina, pakiusap, para sa anak natin, pwede ba tayong mag-usap muli?" Tiningnan ko ang loob ng bahay, kung saan karga ni nanay ang aking anak, at sumagot, "Dahil nga sa anak natin kaya ko ito ginagawa." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Isang mabigat na buntong hininga na lamang ang narinig ko sa kabilang linya bago natapos ang tawag. Noong hapong iyon, akala ko ay hihupa na ang lahat, ngunit hindi pala. Nang magsimula ng magdilim, isang motorsiklo ang huminto sa aming tapat. Bumaba ang aking biyana na si Aling Hesta at mabilis na pumasok sa loob ng bahay na may tensyonadong mukha. Tumayo ako upang batiin siya, ngunit hindi siya sumagot. Tiningnan lamang ako mula ulo hanggang paa bago nagsabi, "Napakagaling mo rin pala, no? Kaaanak mo pa lang, naghain ka na agad ng annulment." Puno ng panghahamak ang kanyang boses, ngunit hindi ako nag-react, pinaupo ko lamang siya. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo at nagpatuloy. "Hindi mo ba iniisip ang reputasyon ng pamilya natin? Kung malalaman ito ng mga kapitbahay, anong sasabihin nila?"
Tinitigan ko siya sa unang pagkakataon nang hindi umiiwas sa kanyang tingin. Saka ako sumagot. Ang magandang reputasyon ay hindi nakukuha sa pagtatakip ng kasinungalingan, ma. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya sandali, ngunit pinilit pa rin niyang maging matigas. Sinong lalaki ba ang hindi nagkakamali? Ang pagpapalaki mo sa usaping ito ay ikakasira mo lang. Umiling ako. Ang nagkamali ang dapat managot, hindi ang pumuwersa sa ibang tao na tanggapin ang kasalanan niya. Naging mabigat ang kapaligiran sa loob ng bahay. Lumabas si nanay mula sa kusina at malumanay na nagsabi, "Maupo muna kayo, Mare. Pag-usapan natin ito ng maayos." Ngunit tinabig siya ni Aling Hesta. "Hindi ako pumunta rito para magtsaa." Sabi niya, sabay lumingon sa akin. Mas mababa ang kanyang boses ngunit mas matalim. "Sa tingin mo ba? Pagkatapos ninyong maghiwalay, kaya mong buhayin ang anak mo mag-isa?" Kung ang tanong na iyon ay ibinato sa akin noon, marahil ay natahimik ako. Ngunit ngayon, agad akong sumagot, "Anak ko ito, kaya kong buhayin siya ng mag-isa." Hindi malakas ang aking boses, ngunit puno ng kasiguruhan na nagpatigil sa kanya. Tiningnan niya ako nang may galit at disgusto, na tila hindi na niya kilala ang kanyang manugang na dati ay palaging nakayuko sa kanyang harap. Nakatayo pa siya ng ilang sandali bago bumulong ng, "Bahala ka sa buhay mo." Saka mabilis na tumalikod at umalis, na nag-iwan ng mabigat na katahimikan sa aming bakuran. Nakapagtataka na hindi ako nakaramdam ng bigat, kundi pakiramdam ko ay kakaalis ko pa lamang sa isang pintuan na matagal ko nang kinatatakutan. Noong gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ng aking anak, nakikinig sa kanyang regular na paghinga, alam kong ang landas na aking pinili ay hindi magiging madali. Ngunit hindi ako nagsisisi dahil nagsisimula ko nang makita ang isang bagong hinaharap. Isang hinaharap kung saan hindi ko na kailangang mamuhay sa hinala at sugat, kung saan ang aking anak ay lalaking hindi nakikitang hinahamak ang kanyang ina. Subalit, hindi ko akalain na makalipas lamang ang 2 araw, isa pang katotohanan tungkol sa anak ni Angelo ang mabubunyag sa paraang hindi niya kayang pigilan. At ang bagay na iyon ang magdadala sa lahat upang hindi lamang magtapos sa isang simpleng annulment. Pagkaraan ng 2 araw, habang nakaupo ako sa loob ng bahay na nagtutupi ng ilang maliliit na damit ng aking anak, biglang tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-atubili ako sandali bago ito sinagot. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng isang babae, hindi ganoong kalakas ngunit malinaw at may kalamigan. "Ito ba ang asawa ni Angelo?" Natahimik ako sandali bago sumagot. "Ako si Dina." Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang babae. "Sa tingin ko, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa anak na ipinagtapat niya sa'yo." Ang mga salitang iyon ay nagpabigat ng bahagya sa aking puso. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil naramdaman kong ang katotohanang ito ay maaaring mas masalimuot pa sa alam ko na. Tumayo ako at lumabas sa beranda upang hindi marinig ni nanay. Saka nagtanong, "Sino po sila?" Sumagot siya ng napakatahimik, "Ako ang ina ng batang iyon." Ipinikit ko ang aking mga mata sandali bago nagsabi, "Anong nais mong sabihin?" Hindi agad sumagot ang babae, na tila tinitimbang ang kanyang mga salita bago sinabi ng dahan-dahan, "Hindi sinabi ni Angelo ang lahat sa'yo. At kung nagdesisyon ka na talagang makipaghiwalay, mas lalo mong kailangang malaman ang totoo." Hindi ko siya pinutol, nanatili akong tahimik na nakikinig. Dahil sa sandaling ito, alam kong kailangan kong malaman ang lahat, gaano man kapait ang katotohanan. Nagpatuloy ang babae. Ang batang iyon ay hindi bunga ng isang aksidente lang, tulad ng sinabi niya sa pamilya niya, kundi bunga ng aming pagsasama na parang mag-asawa bago pa man siya magpakasal sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagpako sa akin sa aking kinatatayuan. Mahigpit kong hinawakan ang aking cellphone, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Kung ganoon, bakit pa niya ako pinakasalan? Sa kabilang linya, may narinig akong mapait na tawa. Dahil hindi ako gusto ng pamilya niya, gusto nila na makasal siya sa isang babaeng disente at mas mabuti para sa kanila. Sumandal ako sa poste ng beranda. Nararamdaman kong ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo sa isang malinaw na larawan. Isang larawan kung saan ako ay isa lamang ikatlong tao na ginamit na pansalag. Isang praktikal na opsyon, hindi ang taong tunay na minahal. Nagpatuloy ang babae, patag pa rin ang kanyang boses. Tumawag ako hindi para bawiin siya. "Gusto ko lang na malaman mo, dahil nalinlang din ako tulad mo." Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa akin ng isang kakaibang empatiya,
Sa pagitan ng dalawang babaeng hindi pa kailanman nagkita, ngunit may parehong sugat. Nagtanong pa ako ng ilang bagay, at habang nakikinig ako, lalo kong naiintindihan kung paano nabuhay si Angelo sa dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, siya ang responsableng lalaki sa harap ko, at ng lahat, sa kabilang banda ay ang kanyang totoong buhay, kasama ang babaeng iyon at ang kanilang anak na hindi niya kailanman nagawang kilalanin ng hayagan. At ang pinakagumulat sa akin, ang kanyang pamilya, lalo na ang aking biyenan, ay matagal nang nakakaalam tungkol dito. Mas pinili lamang nilang ilihim ito sa akin. Nang matapos ang tawag, matagal akong nanahimik. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa isang malinaw na pakiramdam na ang aking desisyon ay hindi lamang tama, kundi isang obligasyon upang makaalis ako sa isang relasyon na una pa lamang ay hindi na patas. Bumalik ako sa loob ng bahay, tiningnan ang aking anak na natutulog at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Gumaan ang aking pakiramdam. Para bang nahubaran ko na ang huling sapot na nagtatakip sa katotohanan. Noong hapong iyon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Tinawagan ko si Angelo. Sa pagkakataong ito, ako ang unang tumawag. Mabilis niyang sinagot ito na may pag-asa sa kanyang boses. Dina, tumawag ka. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kakausap ko lang sa ina ng anak mo. Naging tahimik ang kabilang linya. Isang napakahabang katahimikan na nagpapahintulot sa akin na marinig ang kanyang paghinga. Saka siya nagtanong, nang mahina, "Anong mga sinabi niya sa'yo?" Sumagot ako. Sinabi niya ang mga bagay na dapat ay matagal mo nang sinabi sa akin. Huminga ng malalim si Angelo. Naging tensyonado ang kanyang boses. Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Hindi ko siya kinontra. Nagtanong lamang ako, kayo ba ay nagsama bago mo ako pakasalan? Tama? Hindi siya agad sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Nagpatuloy ako. Alam din ng pamilya mo ang tungkol doon, 'di ba? Sa pagkakataong ito, bumulong siya. Dina, hindi ganoon kasimple ang lahat. Bahagya akong natawa. Oo nga, hindi simple. Dahil niloko ako. Nagsimula siyang magpaliwanag. Sinasabing na pressure siya ng kanyang pamilya na hindi niya pwedeng pakasalan ang babaeng iyon. Na akala niya, pagkatapos nating makasal, ay magiging maayos din ang lahat. At babawi na lang siya sa kanyang mga pagkakamali balang araw. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ngayon ay wala ng kahulugan sa akin. Dahil nalaman ko na ito ng huli at naintindihan ko na ng lubos. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Angelo, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Gusto ko lang sabihin na opisyal ko nang naisampa ang annulment. Sa kabilang linya, may narinig akong bagay na nahulog, saka naging hysterical ang kanyang boses. Bawiin mo ang kaso. Uuwi ako ngayon din. Mag-usap tayo. Aayusin ko ang lahat. Umiling ako. Kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Hindi na kailangan. Kalmado pa rin ang aking boses, ngunit napakatatag na maging ako ay naramdaman ng aking pagbabago. Natahimik siya sandali bago nagtanong ng mahina. Talaga bang hindi mo na ako bibigyan ng pagkakataon? Sumagot ako, ang pagkakataon ay hindi isang bagay na pwedeng gamitin pagkatapos mong manakit ng ibang tao ng paulit-ulit, natapos ang tawag. Ibinaba ko ang aking telepono. Hindi na ganoon kabigat ang aking puso. Dahil sa pagkakataong ito, wala na akong pag-aalinlangan. Malinaw na ang lahat at kailangan ko na lamang magpatuloy sa direksyon na aking pinili nang hindi na lumilingon pa sa nakaraan. Noong gabing iyon, nakaupo si tatay sa beranda. Nagdala ako ng upuan at umupo sa kanyang tabi. Saka ikinuwento ang lahat. Nakinig siya. Saka tumango at nagsabi. Ibig sabihin, nakikita mo na ang lahat ng malinaw? Sumagot ako. Opo, tay. Tumingin siya sa malayo sandali bago nagpatuloy. May mga pagkakamaling hindi na kayang ayusin pa. Naiintindihan mo ba yan? Mabuti. Ang kanyang maiikling salita ay lalong nagpatatag sa aking pakiramdam. Para bang ang daan sa harap ko, bagaman mahirap, ay hindi ko natatahakin sa kadiliman. Ngunit hindi ko akalain na hindi pa pala natatapos ang problemang ito rito. Dahil isang araw lamang matapos simula ng pagproseso ng kaso, ang panig ng pamilya ni Angelo ay gumawa ng isang hakbang na nagpadagdag sa tensyon sa pagitan namin. At sa pagkakataong ito, hindi sila nanatiling tahimik, kundi pumunta sila ng harapan upang magdala ng isang kahilingan.
Kinaumagahan, habang karga ko ang aking anak sa beranda upang magpainit sa araw, tunog ng motorsiklo ang huminto sa tapat ng aming gate. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isa, kundi 3 tao ang dumating. Ang aking biyenan na si Aling Hesta, kasama ang isang may edad ng lalaki na kilala ko bilang tiyo ni Angelo, at sa likod nila ay si Angelo mismo. Mukhang pagod na pagod ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay hindi na kasing kalmado ng mga nakaraang araw. Tumayo ako at niyakap nang mas mahigpit ang aking anak. Hindi na ako kinabahan tulad ng pagdating ni Aling Hesta noon, kundi may kahandaan na akong harapin ang anumang sasabihin nila. Lumabas si tatay mula sa loob ng bahay. Nang makita sila, tumango lamang siya ng bahagya. Hindi agad pinatuloy sa loob, ngunit hindi rin nagpakita ng masamang asal. Habang si nanay naman ay tahimik na kumuha ng isa pang upuan at inilagay ito sa beranda. Napakabigat ng kapaligiran sa pagitan ng magkabilang panig. Walang nagsasalita hanggang sa bahagyang tumikhim ang tiyo ni Angelo at nagsabi, "Pumunta kami rito ngayon para magkausap ng maayos, para maging malinaw ang lahat." Mabigat ang kanyang boses at tila formal. Para bang inihanda na niya ang kanyang sasabihin. Tiningnan siya ni tatay at maikli lamang na sumagot, "Sige po, sige." At ang kalmado na iyon ni tatay ang nagpagaan sa aking pakiramdam. Dahil alam kong sa pagkakataong ito, hindi ako hahayaan ng aking pamilya na harapin sila ng mag-isa. Lumingon sa akin ang tiyo ni Angelo at nagsabi ng diretsahan, "Tungkol sa problema ninyong dalawa, alam na namin. Pero ang hiwalayan ay hindi simpleng bagay, lalo na't may anak kayo." Hindi ko siya pinutol, nanatili lamang akong nakikinig. Nagpatuloy siya. Inaamin ng pamilya namin na nagkamali si Angelo, pero ang pagkakamaling iyon ay hindi nangangahulugang hindi na pwedeng ayusin. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, naintindihan ko agad. Hindi sila pumunta rito para humingi ng tawad, kundi para makipagnegosasyon, para isalba ang kasal, na sa tingin nila ay pwede pa. Nagsalita na rin sa wakas si Angelo, hindi na kasing formal ng dati ang kanyang boses. Mas mababa ito. "Dina, pakiusap mag-usap naman tayo oh." Tiningnan ko siya. Wala nang paninisi sa aking mga mata. Isang malamig na kapanatagan na lamang. "Sa tingin ko sapat na ang mga napag-usapan natin." Humakbang siya pasulong, na tila nais lumapit. Ngunit dahan-dahang itinaas ni tatay ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ang banayad ngunit matatag na galaw na iyon ay nagpahinto sa kanya. Hindi na napigilan ni Aling Hesta ang kanyang sarili, tumaas ang kanyang boses. "Hanggang kailan mo ba palalakihin ang usaping ito? Hindi mo ba iniisip ang anak mo?" Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa kanyang tingin. Nakita ko lamang ng malinaw ang isang pag-aalala na may halong galit. Sumagot ako. "Dahil nga sa iniisip ko ang aking anak, kaya hindi ko kayang manatili rito." Ang sagot kong iyon ang nagpatigil sa kanya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. "Kung mananatili ka, may buong ama at ina ang anak mo. Kung dadalhin mo siya riyan sa inyo, sinong mag-aasikaso sa kanya?" Huminga ako ng malalim, pinapanatiling patag ang aking boses. Ang isang ama na hindi tapat, ang pagkakaroon niya o kawalan ay pareho lamang. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatahimik sa paligid. Napayuko si Angelo, habang ang kanyang tiyo naman ay tumitig sa akin ng mas seryoso. Nagsabi ito, "Masyadong masakit ang mga salita mo, iha." Hindi ako umiwas. Sinasabi ko lamang ang totoo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, binago ng tiyo ni Angelo ang kanyang tono, mas malumanay ngunit malinaw pa rin. "Sige, kung talagang buo na ang pasya mo, hindi ka namin pipilitin. Pero tungkol sa bata, kailangan nating mag-usap ng malinaw." Naintindihan ko agad ang kanyang ibig sabihin, ngunit nagtanong pa rin ako. "Anong ibig ninyong sabihin, tito?" Tiningnan niya ako, at dahan-dahang sinabi, "Gusto ng pamilya namin na makuha ang custody, karapatan sa pangangalaga ng bata." Bagaman paano paman, dugo at laman siya ni Angelo, ang pangungusap na iyon ay nagpatulak sa akin na yakapin ng mas mahigpit ang aking anak, para bang may gustong umagaw sa pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Bago pa man ako makasagot, nagsalita na si nanay. Hindi malakas ang kanyang boses ngunit puno ng katatagan. "Anak ni Dina yan. Hayaan ninyo siyang magpasya." Agad na nag-react si Aling Hesta. "Anong ibig mong sabihin? Apo ko yan. Bakit sa ibang pamilya mapupunta?" Diretso siyang tiningnan ni nanay. "Noong nanganak siya, mayroon ba sa pamilya ninyo ang sumama sa kanya rito sa ospital?"
Ang tanong na iyon ay nagpatahimik kay Aling Hesta sandali. Naramdaman ko ring sumikip ang aking lalamunan dahil iyon naman talaga ang totoong nangyari. Itinaas sa wakas ni Angelo ang kanyang ulo. Paos ang kanyang boses. Dina, hindi ko aagawin ang bata sa'yo, pero gusto ko siyang irehistro sa ilalim ng pamilya natin. Tiningnan ko siya. Dahan-dahang nagtanong, bakit? Mukha siyang nabalisa sandali bago nagsabi, para maging mas sigurado ang kanyang kinabukasan. Bahagya akong umiling. Angelo, kinabukasan ba ang pinag-uusapan natin o ang status? Ang tanong na iyon ay nagpabara sa kanya. Nagpatuloy ako. Noong nanganak ako, ikaw mismo ang nagsabi na irehistro ang bata sa pamilya ng aking kuya. Ngayon naman, baligtad ang gusto mo. Sa tingin mo ba papayag ako? Lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Kumunot ang noo ng kanyang tiyo na tila nag-iisip bago nagsabi. Kung hindi ka papayag, ikaw at ang bata rin ang mapipinsala sa huli. Tiningnan ko siya. Kalmado pa rin ang aking boses. Ang mas mapinsala para sa kanya ay kapag lumaki siya at nalaman kung paano binalewala at itinuring ang kanyang ina. Ang pangungusap na iyon, bagaman hindi malakas, ay nagpatahimik sa lahat. Si tatay na kanina patahimik ay nagsalita na rin sa wakas. Mabagal ang kanyang boses ngunit may kasiguruhan. Nagdesisyon na ang anak ko. Sumusuporta kami roon. Tungkol sa aming apo, kung sinong mag-aalaga at magpapalaki sa kanya, mas alam namin kaysa sa sino man. Hindi siya nagsalita ng marami. Ngunit ang bawat salita niya ay may bigat na nagpabara sa kabilang panig upang hindi makasagot ng madali. Tiningnan ako ni Angelo nang may kawalan ng pag-asa. Mahina siyang nagtanong, kung ganoon, anong gusto mong mangyari? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat ayon sa batas. Ako ang mag-aalaga sa bata. Kung may obligasyon ka, bilang ama, gawin mo. Bukod doon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ang pangungusap na iyon ay parang isang malinaw na linya ng hangganan. Wala nang puwang para sa mga malalabong negosasyon. Natapos ang pagtitipon na iyon sa isang mabigat na sitwasyon. Unang tumayo si Aling Hesta, nang walang sinasabi. Tumango lamang ang tiyo ni Angelo bilang pamamaalam bago umalis. Tumayo sandali si Angelo na nakatitig sa akin at sa aming anak. Ngunit sa huli, ay tumalikod din at umalis nang walang imik. Nang sumara ang pinto, napaupo ako. Biglang pumasok ang labis na pagod, ngunit naging mas magaan ang aking pakiramdam. Dahil alam kong matagumpay kong naipagtanggol ang pinakamahalagang bagay sa akin at hindi ko nahahayaan ang sinuman na diktahan ng aking buhay muli. Subalit hindi ko akalain na pagkatapos ng pagtitipon na ito, ay may isa pang bagay na mangyayari tungkol sa mga legal na dokumento na aking isinumite. At ang bagay na iyon ang pipilit kay Angelo na bumalik muli. Hindi para makiusap, kundi para harapin ang isang sitwasyon na hindi na niya kayang iwasan pa. 3 araw, matapos ang tensyonadong pagtitipon na iyon. Habang nasa bahay ako at pinapasuso ang aking anak, isang staff mula sa Family Court, Regional Trial Court, ang tumawag, nagbabalita na natanggap na ang aking petisyon para sa annulment, ngunit kailangang dumalo ang magkabilang panig upang kumpirmahin ang ilang impormasyon tungkol sa bata at sa mga ari-arian. Malumanay pa rin ang boses ng staff na iyon, ngunit malinaw ang mensahe. At sa sandaling iyon, alam kong gusto ko man o hindi, ay kailangan kong harapin muli si Angelo ng harapan. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong nakatayo sa magkabilang panig ng isang desisyong hindi na pwedeng bawiin pa. Sinabi ko ito kay tatay. Tumango lamang siya at maikli na nagsabi, kung kailangang pumunta, pumunta ka para matapos na. Habang si nanay naman ay tiningnan ako nang may pag-aalala, ngunit hindi niya ako pinigilan. Nagbilin lamang siya na manatiling kalmado at huwag hayaang pangunahan ng emosyon ang aking isip. Naintindihan ko dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito emosyon, kundi batas na at karapatan na ng aking anak. At hindi na ako pwedeng magpalambot pa. Kinaumagahan, iniwan ko ang aking anak kay nanay, saka nagpunta sa korte kasama si tatay. Maganda ang panahon noong araw na iyon, hindi masyadong mainit, ngunit nakaramdam ako ng kaunting kaba sa aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang pagtitipon na ito ay magpapasya sa maraming bagay. Pagdating ko roon, nandoon na si Angelo. Nakatayo siya sa koridor, nakalagay ang mga kamay sa kanyang bulsa. Ang kanyang anyo ay hindi na kasing kumpiyansa ng dati. Nang makita niya ako, humakbang siya ng bahagya na tila may nais sabihin,
ngunit hindi niya tinuloy, tumango na lamang siya ng bahagya. Sinagot ko rin siya ng isang patag na tingin. Pinapasok kami sa isang silid. Nakaharap sa amin ang tagapamagitan, mediator, ng korte. Sa kanyang tapat ay may isang bunton ng mga dokumento. Tiningnan niya kaming dalawa bago nagsabi. Tinawag ko kayo ngayon para kumpirmahin ang ilang detalye bago namin ipasa ang kasong ito sa pagdinig sa korte. Propesyonal ang kanyang boses, walang pinapanigan, na nagparamdam sa akin na nagiging mas formal na ang lahat, hindi na pinangungunahan ng personal na emosyon tulad ng mga nakaraang araw. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa petsa ng kasal, tirahan, mga ari-arian, at ang bawat isa ay maayos na naitala. Nang dumating sa bahagi ng anak, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Nagkasundo na ba kayo tungkol sa karapatan sa pangangalaga, custody ng bata?" Bago pa man ako makapagsalita, nagsalita na si Angelo. "Gusto ko pong makuha ang custody ng bata." Ang pangungusap na iyon ay nagpalingon sa akin sa kanya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil hindi ko akalain na sasabihin niya ito sa pagkakataong ito. Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Masyado pang bata ang sanggol. Kailangan niya ang kanyang ina. Tinitigan ako ni Angelo. Urgent ang tunog ng kanyang boses. Kaya kong kumuha ng yaya. Mas maayos ang kondisyon sa bahay ko. Hindi ko siya sinagot ng pasigaw, malinaw lamang akong nagsabi. Walang sinumang kayang mag-alaga sa bata ng mas mabuti kaysa sa kanyang sariling ina. Tumingin ang mediator sa aming dalawa. Saka nagtanong muli. "Mayroon ka bang katibayan, sir, na mas maayos ang kondisyon mo?" Natahimik si Angelo sandali, bago nagsabi, "May sapat kaming kakayahang pinansyal ng pamilya ko." Itinala iyon ng mediator bago lumingon sa akin. "Ikaw naman, ma'am?" Sumagot ako. "May trabaho ako, may suporta ako ng aking pamilya, at higit sa lahat, ako ang direktang nag-aalaga sa bata simula noong isilang siya." Naging mas seryoso ang kapaligiran sa loob ng silid, hindi na ito palitan ng emosyon, kundi mga tanong at sagot na may legal na batayan. At ang bagay na iyon ang nagpabalisa kay Angelo dahil hindi na niya pwedeng gamitin ang mga pangkalahatang salita tulad ng dati. Nagpatuloy ang mediator. "Sa buong panahon ng pagbubuntis at panganganak ng inyong asawa, sir, ikaw ba ang direktang nag-alaga sa kanya?" Ang tanong na iyon ay parang isang kutsilyo na sumaksak sa katotohanan. Natahimik si Angelo, hindi agad nakasagot. Saka ako nagsabi, "Hindi po." Hindi malakas ang aking boses, ngunit sapat na upang patahimikin ang buong silid. Tumango ang mediator at nagdagdag ng nota sa mga dokumento, saka nagsabi, ang mga bagay na ito ay isasaalang-alang ng huwes sa pagpapasya sa custody ng bata. Naintindihan ko, at alam kong mas malakas ang aking posisyon. Hindi dahil gusto kong manalo, kundi dahil ako naman talaga ang tanging taong nanatili sa tabi ng aking anak simula sa unang araw. Nang matatapos na ang medyasi, tiningnan ng mediator si Angelo at nagtanong, "Mayroon pa ba kayong nais idagdag, sir?" Tumingin siya sa akin. Mukhang pagod na ang kanyang mga mata. Saka bumulong, "Gusto ko lang na magkaroon ng buong pamilya ang anak ko." Ang pangungusap na iyon ay tunog tama, ngunit alam kong ang buo na tinutukoy niya ay hindi katulad ng sa akin. At marahil, ay hindi talaga namin kailanman naintindihan ang isa't isa. Pagkalabas ng silid, sumunod sa akin si Angelo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nanatili sa malayo. Mabilis siyang lumapit at tumawag, "Dina." Huminto ako at lumingon. Tumingin siya sa akin, mababa ang kanyang boses. "Hindi ko gustong umabot sa ganito ang lahat." Sumagot ako. "Pero matagal na itong umabot sa malayo, Angelo." Huminga siya ng malalim. "Nagkamali ako, pero ayokong mawala sa akin ang anak ko." Tinitigan ko siya at nagsabi, "Hindi mawawala sa iyo ang anak mo. Nawalan ka lang ng karapatan na magpasya sa buhay ng ibang tao." Natahimik siya, hindi makapagsalita. Marahil sa unang pagkakataon, ay narealize niya na ang lahat ay wala na sa kanyang kontrol. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod ako at naglakad patungo sa gate kung saan naghihintay si tatay. Tiningnan niya ako. Hindi nagtanong tungkol sa resulta. Nagsabi lamang, "Tapos na ba? Tara na, uwi na tayo." Tumango ako. Nararamdamang natapos ko na ang isang mahalagang hakbang sa aking paglalakbay. Habang pauwi, nakatingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Mabilis na lumilipas ang mga puno. Hindi na ganoon kabigat ang aking puso. Dahil alam ko na kahit marami pang dapat asikasuhin sa hinaharap, kahit papaano ay nakatayo na ako ng matatag, hindi na nadidiktahan ng kagustuhan ng ibang tao.
Ngunit hindi ko akalain na noong gabing iyon, isang tao na hindi ko inaasahan ang darating upang makipagkita sa akin. At ang taong ito ay hindi lamang nagdala ng bagong impormasyon, kundi isang huling katotohanan na tuluyang wawasak sa lahat ng pinoprotektahan ni Angelo. Noong gabing iyon, matapos kong mapatulog ang aking anak, at habang nakasandal ako sa gilid ng kama para magpahinga, may narinig akong mahinang tawag mula sa labas ng aming gate. Hindi malakas, ngunit sapat na para makuha ang aking atensyon. Lumabas ako sa ilalim ng madilaw na ilaw sa aming beranda, at nakilala ko ang babaeng tumawag sa akin noong nakaraang araw. Ang ina ng anak na inilihim ni Angelo sa akin sa loob ng 3 taon. Nakatayo siya roon. Payat ang kanyang pangangatawan. Walang kolorete ang mukha. Ngunit matalas ang kanyang tingin na tila pinag-isipang mabuti bago pumunta rito. Binuksan ko ang gate, hindi nagtanong ng marami, pinapasok ko lamang siya. Lumabas si nanay mula sa loob ng bahay, medyo nagulat sa hindi kilalang bisita. Ngunit nang ipaliwanag ko ng maikli, tumango lamang siya at tahimik na pumasok sa loob para bantayan ang kanyang apo na nagbigay sa amin ng espasyo para mag-usap. Noong una, naging formal at awkward ang kapaligiran. Bagaman pareho kaming may kwento, magkaiba ang aming posisyon at ang katotohanang alam namin ay parehong nagdulot ng sugat sa aming dalawa. Umupo siya at tumitig sa akin sandali bago nagsabi ng diretsahan, "Hindi ako pumunta rito para gumawa ng gulo." Tumango ako. Naiintindihan ko. Huminga siya ng malalim na tila nagpapakawala ng bigat. Naisip ko lang na kailangan mong malaman ang isang bagay bago pa man lumalim ang lahat. Hindi mataray ang kanyang boses. Isang malamig na kapanatagan na nagparamdam sa akin na ang sasabihin niya ay hindi basta-basta. Tahimik akong naghintay sa kanyang pagpapatuloy. Napayuko siya habang nakatingin sa kanyang mga kamay bago dahan-dahang nagsabi, "Ang anak ko kay Angelo ay hindi ang nag-iisa." Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa akin. Para bang huminto sandali ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ko siya pinutol, tiningnan ko lang siya. Naghihintay na itaas niya ang kanyang ulo, diretso ang kanyang tingin. Bago ako, may nakarelasyon na siyang ibang babae, at nagkaanak din sila doon. Pero inayos ng pamilya niya ang problema sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking halaga ng pera para umalis ang babaeng iyon. Naramdaman ko ang malamig na hangin na gumapang sa aking likod. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil ang antas ng kanyang kasinungalingan ay lampas pa sa aking inakala. Mahina akong nagtanong, "Sigurado ka ba?" Tumango siya. Alam ko dahil kasama ko na siya noon. Nakita ko ang lahat. Hindi tunog galit o poot ang kanyang boses, parang nagkukwento lamang ng isang katotohanan sa nakaraan, ngunit ang mismong kalmado na iyon ang nagpabigat sa kwento. Natahimik ako ng ilang segundo, para bang inaayos ng aking isip ang lahat ng piraso ng puzzle na nakakalat upang maging isang buong larawan. At ang larawang iyon ay hindi na simpleng pagkakamali, kundi isang serye ng mga sadya at paulit-ulit na desisyon. Hindi lamang mula kay Angelo, kundi mula sa kanyang pamilya. Ang mga taong nakakaalam, nagtatakip, at hinayaan akong pumasok sa isang kasal na alam nilang hindi nakabatay sa katapatan. Nagpatuloy siya, mababa ang kanyang boses. "Sinasabi ko ito sa'yo hindi para saktan ka palalo, kundi dahil ayokong patuloy ka pang lokohin." Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang distansya sa pagitan namin. 2 babae lamang na nakaharap sa parehong katotohanan. Nagtanong ako, "Anong plano mo?" Umiling siya. Ayokong bumalik sa kanya. Ang iniisip ko lang ay ang anak ko. Saka siya tumitig sa akin at nagdagdag, "Habang ikaw, mayroon ka pang mahabang hinaharap sa harap mo." Ang pangungusap na iyon ay nagparealize sa akin. Hindi lamang ako ang taong naglalakad palabas ng maling relasyon. May ibang tao ring naging katulad ko. Kaya lang ay wala silang pagkakataon o kondisyon na pumili tulad ng ginagawa ko ngayon. At ang bagay na iyon ay lalong nagpatatag sa aking desisyon na ang aking pasya ay isang obligasyon hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking anak, upang hindi siya lumaki sa isang kapaligiran na puno ng mga tinatagong katotohanan. Nang makaalis siya, matagal akong naupo ng mag-isa. Hindi umiiyak, hindi natataranta, pinag-iisipan lamang ang bawat detalye, bawat salita, bawat galaw ni Angelo, at ng kanyang pamilya. Sa nakalipas na 3 taon na ngayon ay napakalinaw na sa akin. At narealize ko na ang alam ko noon ay maliit na bahagi lamang ng katotohanan. Ang natitira, kung hindi ako gumawa ng hakbang para umalis,
ay maaaring hindi ko kailanman nalaman. Kinaumagahan, ako na ang unang tumawag kay Angelo hindi para magtanong, kundi para kumpirmahin. Sinagot niya ang tawag, tunog pagod ang kanyang boses. Dina, tumawag ka? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Bukod sa anak sa babaeng iyon, may anak ka pa ba sa ibang babae muli? Naging tahimik ang kabilang linya. Isang napakahabang katahimikan na hindi ko na kailangang marinig ang kanyang sagot, ngunit nagsalita pa rin siya sa huli. Napakatahimik ng kanyang boses. Kanino mo nalaman? Sumagot ako. Hindi na mahalaga yan. Gusto ko lang malaman. Oo o hindi. Lumipas ang ilang segundo, bago niya sinabi. Oo. Isang salita lamang, ngunit sapat na para tapusin ang lahat. Wala nang dapat pang ipaglaban. Wala nang dahilan para mag-alinlangan pa. Hindi na ako nagsalita pa. Sumagot lamang ako ng, naintindihan ko. Saka ko ibinaba ang telepono nang hindi naghihintay ng kanyang paliwanag, nang hindi nakikinig sa anumang salita pa. Dahil sa pagkakataong ito, wala nang silbi ang mga salita, lumabas ako at tiningnan ang aking anak na natutulog. Napakatahimik ng kanyang maliit na mukha. Biglang tumatag ang aking puso. Dahil alam ko, nagaano man kasalimuot ang nakaraan. Ang hinaharap ng aking anak ay nasa aking mga kamay. At may karapatan akong pumili para sa kanya ng isang buhay na tapat na hindi nababalot ng kasinungalingan. Subalit hindi ko akalain na ang katotohanan ito ay hindi lamang nagpatatag sa aking desisyon, kundi nagdala rin sa panig ng pamilya ni Angelo sa isang sitwasyon kung saan hindi na sila pwedeng magtago pa. At ang bagay na iyon ang magdadala sa isang huling konfrontasyon, kung saan ang lahat ay mabubunyag sa harap ng lahat ng walang tinatago. 2 araw matapos kong malaman ang buong katotohanan, nang humupa na ang aking emosyon at napalitan ng malinaw na pag-iisip, biglang tumawag ang pamilya ni Angelo kay tatay. Humihingi sila ng isang opisyal na pagtitipon ng magkabilang pamilya. Hindi na bisita ng iisang tao o usapang paligoy-ligoy, kundi isang pagtitipon na dadaluhan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya na may dahilan upang tapusin na ang problemang ito ng tuluyan. Matapos marinig ang kahilingan na iyon, tinanong lamang ni tatay ang oras at lugar sa kasumang-ayon. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at nagsabi, gusto nilang tapusin na ito. Pakinggan natin sila hanggang sa matapos. Ang kanyang kalmadong boses ay nagpabatid sa akin na sa pagkakataong ito ay wala ng kompromiso. Ang pagtitipon ay itinakda sa sumunod na hapon sa bahay ng isa sa mga nakatatandang kamag-anak ng pamilya ni Angelo. Noong una ay wala akong planong sumama. Ngunit sinabi ni tatay, problema mo ito. Kailangan nandoon ka. Kaya tumango ako, iniwan ang aking anak kay nanay, saka sumama kay tatay. Habang nasa daan, hindi na ako nakaramdam ng kaba tulad ng dati. Naramdaman ko lamang na naglalakad ako patungo sa isang huling yugto na nakatakda na kung saan ang lahat ay pag-uusapan sa huling pagkakataon. Nang makarating kami sa loob ng bahay, medyo marami ng tao roon. Bukod sa aking biyena na si Aling Hesta, nandoon din ang tiyo ni Angelo, ang ilang matatanda mula sa kanilang malaking pamilya, at si Angelo mismo na nakaupo sa sulok ng silid. Mukha siyang malungkot, hindi na aktibo tulad ng dati. Nang pumasok ako, maraming mata ang tumitig sa akin. May mga nag-uusisa, may mga nagmamasid, ngunit wala akong pakialam. Bumati lamang ako ng formal ayon sa kaugalian, saka umupo sa tabi ni tatay. Ang pinakamatandang kamag-anak ng pamilya ang nagbukas ng usapan, mabagal ang kanyang boses ngunit malinaw. Nagtipon tayo ngayon para pag-usapan ang problema ng 2 batang ito, nang malinaw para hindi na humaba pa at makapinsala sa parehong panig. Tiningnan niya ako at nagtanong, Dina, nakatayo ka pa rin ba sa desisyon mo na makipaghiwalay? Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo. Ang maikli ngunit matatag na sagot na iyon ay nagpatensyon ng bahagya sa silid. Agad na sumabat si Aling Hesta, hindi na naitatago ang kanyang pagkairita sa kanyang boses. Kung ganyan siya katigas ang ulo, anong pag-uusapan pa natin? Ngunit itinaas ng nakatatanda ang kanyang kamay, senyas na patahimikin si Aling Hesta, saka lumingon kay Angelo. Ikaw naman, Angelo? Itinaas ni Angelo ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin ng saglit, saka sumagot ng mahina, ayokong makipaghiwalay. Ang pangungusap na iyon ay hindi natunog kapani-paniwala. Isang mahinang pagpigil na lamang. Hindi ako nag-react, tahimik lamang akong nakikinig. Tumango ang nakatatanda at nagpatuloy. Kung ayaw mo,
Kailangang may dahilan at kailangang ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hudyat na nagpalingon sa lahat ng mata kay Angelo. Natahimik siya ng ilang segundo bago nagsimulang magsalita. Tunog pagod ang kanyang boses. Nagkamali po ako, inaamin ko, pero akala ko po kaya ko itong ayusin. Ang kanyang mga salita ngayon ay hindi na paligoy-ligoy, ngunit hindi sapat para pagtakpan ang nangyari. Tinitigan ko siya at nagsalita ng diretsahan, nang hindi naghihintay na may magtanong. Hindi lang po isang beses nagkamali si Angelo. Naging tahimik ang buong silid, nagpatuloy ako. Patag pa rin ang aking boses, ngunit malinaw ang bawat salita. May anak si Angelo sa hindi ko kulangin sa dalawang magkaibang babae, bago siya nagpakasal sa akin, at alam iyon ng pamilya ninyo. Matapos kong sabihin iyon, tila nagyelo ang kapaligiran. Marami sa kanilang mga kamag-anak ang nagkatinginan. May mga mukhang nagulat, mayroon ding mga napayuko na tila alam na nila ito ngunit ayaw nilang magsalita. Tumayo si Aling Hesta, tumaas ang kanyang boses. Anong mga pinagsasabi mo riyan? Ngunit hindi ako lumingon sa kanya. Nakatitig lamang ako sa nakatatanda. Mayroon po akong katibayan at inamin na rin ito ni Angelo. Ang lahat ng mata ay muling bumaling kay Angelo. Hindi siya kumontra, napayuko lamang siya ng malalim. Ang kanyang katahimikan sa sandaling iyon ay ang pinakamalinaw na kumpirmasyon. Lalong naging mabigat ang kapaligiran. Huminga ng malalim ang nakatatanda, bumaba ang kanyang boses. Bakit hindi ito napag-usapan simula pa lang? Ang tanong na iyon ay hindi tinutukoy sa sinumang partikular na tao, ngunit naintindihan ng lahat. Ang pananagutan ay hindi lamang kay Angelo, kundi pati na rin sa pamilya na naglihim nito. Hindi na sumigaw si Aling Hesta. Umupo na lamang siya muli. Tensyonado ang kanyang mukha. Hindi tumitingin sa kanino man. Nagpatuloy ako hindi para manisi, kundi para wakasan na ito. Hindi ako pumunta rito para makipagdebate. Gusto ko lang na maintindihan ng lahat kung bakit hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasal na ito. Hindi nanginginig ang aking boses. Hindi galit. Isang kapanatagan na nagpa-realize sa akin kung gaano na ako nagbago. Tumango ang nakatatanda. Napakalinaw ng mga salita mo. Saka siya lumingon sa aking pamilya. Anong opinyon ninyo rito? Sumagot si tatay ng maikli. Iginagalang namin ang desisyon ng aming anak. Ang sagot na iyon ay parang isang tuldok. Wala nang dapat pang pagtalunan. Inangat sa wakas ni Angelo ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Paos ang kanyang boses. Dina, pakiusap. Huwag namang umabot sa ganito. Tinitigan ko siya. Wala nang lumang emosyon sa aking tingin. Katatagan na lamang. Ang sitwasyong ito ay hindi ko pinili, kundi ikaw ang nagdala nito rito. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Umupo na lamang siyang tahimik. Nakakuyom ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos mag-usap sandali, nagpa siya ang nakatatanda. Kung hindi na talaga kayang ipagpatuloy, tapusin ito ayon sa batas. Walang sinumang pwedeng mamilit. Saka siya lumingon kay Angelo. Ang pagkakamali mo, ikaw ang dapat managot. Ang pangungusap na iyon, bagaman hindi malakas, ay sapat na mabigat para tapusin ang lahat ng pagtatalo. Natapos ang pagtitipon sa isang katahimikan. Wala nang mainit na pagtatalo tulad ng dati. Isang pagtanggap na lamang sa katotohanang hindi na pwedeng baguhin. Nang tumayo ako para umuwi, walang nagpigil sa akin, wala nang nagsalita pa. Si Angelo lamang ang sumabay na tumayo, ngunit huminto siya sa may pinto, hindi lumabas. Para bang naintindihan niya na ang distansya sa pagitan namin ngayon ay hindi na kailanman mapapalapit pa. Habang pauwi, nakasakay ako sa likod ng motor ni tatay. Humahampas ang hangin sa aking mukha. Mas magaan ang aking pakiramdam kaysa sa nakaraan. Hindi dahil sa masaya ako, kundi dahil malinaw na ang lahat. Wala nang tinatago. Wala nang tanong na walang sagot. At alam ko na ang susunod na hakbang ay ang tapusin na lamang ang legal na proseso para formal na isara ang lahat. Subalit hindi ko akalain na bago pa man tuluyang matapos ang lahat, may isang hindi inaasahang sitwasyon ang mangyayari na may kinalaman sa karapatan ng aking anak na pipilit sa akin na gumawa ng isang huling desisyon. At ang desisyong iyon ang magtutulak sa lahat ng taong nagpababa sa akin na tingnan ako sa ibang paraan. Matapos ang pagtitipon sa bahay ng nakatatandang kamag-anak, akala ko ay magpapatuloy na ang lahat patungo sa huli. Naintindihan na ng lahat ang katotohanan, at wala nang sumusubok na isalba ang kasal na nasira na simula sa ugat nito.
Subalit pagkaraan lamang ng 3 araw, habang pinapaliguan ko ang aking anak noong hapon, muling tumunog ang aking telepono mula sa staff ng family court. Ibinahagi niya na ang panig ni Angelo ay nagsumite ng karagdagang petisyon tungkol sa custody ng bata. Ang nilalaman nito ay hindi lamang simpleng paghingi ng custody, kundi humihiling din ng re-evaluation sa aking kakayahan bilang ina, kasama ang ilang dokumentong nagpapatunay sa kanilang malaking kita at maayos na kalagayan ng pamilya. Malumanay pa rin ang boses ng staff na iyon, ngunit naintindihan ko na ang problemang ito ay hindi na kasing simple ng una. Ibinaba ko ang telepono, tinitigan ang aking anak na nakahiga sa bathtub. Ang kanyang maliliit na mata ay nagbubukas at sumasara. Biglang sumikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa takot na mawala ang anak ko, kundi dahil na-realize ko na ang kabilang panig ay nagsisimula ng gumamit ng mga paraang hindi nila ginagawa noon. At ibig sabihin nito, hindi na lamang sila nagsasalita, kundi talagang nakikipaglaban na sila para sa karapatan. Noong gabing iyon, nakipag-usap ako kina tatay at nanay. Mas tahimik ang bahay kaysa sa karaniwan. Matapos marinig ang aking kwento, hindi nagulat si tatay. Nagsabi lamang siya ng dahan-dahan. Kung umabot na sila sa ganitong yugto, kailangan na rin nating maghanda. Mas nag-alala si nanay. Nagtanong siya, kailangan ba nating kumuha ng abogado? Tumango ako. Dahil na-realize ko na, sa pagkakataong ito, hindi lang ako pwedeng umasa sa emosyon o sa katotohanang malinaw naman. Kailangan ko ng isang konkretong legal na proteksyon sa mata ng batas. Kinaumagahan, pumunta ako sa bayan para makipagkita sa isang kilala ni tatay, isang abogado na madalas humawak ng mga kasong pampamilya. Ikinuwento ko ang buong kwento ko simula noong nabuntis ako, nanganak, hanggang sa lahat ng nalaman ko tungkol kay Angelo. Nakinig siya ng mabuti, hindi nagtanong ng marami. Paminsan-minsan ay nagtatanong lamang ng ilang detalye. Matapos kong magsalita, nagsabi siya, sa legal na aspeto, napakalakas ng posisyon mo, pero kailangan nating ihanda ang lahat ng ebidensya ng buo. Ang pangungusap na iyon ay nagpabatid sa akin, kahit nasa akin ang katotohanan. Kung hindi ko ito kayang patunayan sa korte, maaari pa rin akong mapinsala. Umuwi ako sa bahay na may listahan ng mga bagay na kailangang gawin. Mula sa Certificate of Employment, patunay na ako ang direktang nag-aalaga sa bata, hanggang sa kasaysayan ng mga mensahe at tawag na nagpapatunay na hindi ako inasikaso ni Angelo sa buong pagbubuntis ko at pagkatapos manganak. Ang lahat ay kailangang ihanda ng maayos. Walang pwedeng makaligtaan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lamang sarili ko ang aking pinoprotektahan, kundi ipinaglalaban ko rin ang aking anak sa isang napakatotoong paraan. Habang abala ako sa paghahanda ng lahat, muling gumalaw ang panig ni Angelo. Bigla siyang pumunta sa aming bahay noong isang hapon nang mag-isa nang walang kasama. Nang buksan ko ang gate, matagal niya akong tinitigan. Ang kanyang tingin ay hindi na kumpiyansa o formal, kundi isang pagod na may halong pag-aalala. Nagsabi siya ng mahina, gusto kong mag-usap tayo. Hindi ko siya tinanggihan, ngunit hindi ko rin siya pinapasok sa loob ng bahay. Nanatili lamang akong nakatayo sa bakuran. Nagpapanatili ng sapat na distansya. Tumingin siya sa paligid bago nagsabi, tungkol sa kaso, pwede mo ba itong bawiin? Agad akong umiling. Hindi. Huminga siya ng malalim, bumaba ang kanyang boses. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Sumagot ako, ikaw ang nagdala nito rito. Ang pangungusap na iyon ay hindi paratang, kundi isang katotohanan na hindi niya mapasinungalingan. Natahimik siya sandali bago nagpatuloy. Kung ayaw mong bumalik, kahit papaano ay hayaan mong sumama sa akin ang bata. Ang pangungusap na ito ay hindi na pakiusap, kundi isang malinaw na kagustuhan. Tiningnan ko siya. Nagtanong muli, bakit mo gustong alagaan ang bata? Agad siyang sumagot, dahil anak ko siya. Tumango ako at nagsabi, anak ko rin siya. Saka ko idinagdag. Kalmado pa rin ang aking boses, ngunit may katatagan, pero ang nanatili sa tabi niya simula noong isilang siya ay ako, hindi ikaw. Hindi niya pinasinungalingan. Napayuko lamang siya at bumulong. Magbabago ako. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon, nang walang anumang lumang emosyon, malinaw na pag-iisip lamang. Pwede kang magbago, ngunit hindi sa paraan ng pag-agaw sa aking anak. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya ng tuluyan. Nanatili lamang siyang nakatayo roon ng ilang sandali, bago tumalikod at umalis ng walang imik.
Ang kanyang likod habang papalabas ng gate ay hindi na kasing tatag ng dati, kundi mukhang napakabigat. Para bang sa unang pagkakataon, ay narealize niya nang lubos na may mga bagay na kapag nawala ay hindi na kailanman muling babalik. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako umalis sa tabi ng aking anak. Habang inaalagaan ko siya, tinatapos ko rin ang lahat ng mga dokumento. Bawat maliit na detalye ay sinusuri ko ng mabuti. Dahil alam ko na isang pagkakamali lamang, maaaring magbago ang lahat, at hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi dahil gusto kong manalo, kundi dahil hindi ko pwedeng hayaan ang aking anak na maging bahagi ng away ng mga matatanda. Pagdating ng araw ng pagpasa ng karagdagang dokumento, nagpunta ako sa korte kasama si tatay. Sa pagkakataong ito, hindi na ako kinabahan. Naramdaman ko lamang na ginagawa ko ang nararapat kong gawin. Ang staff na tumanggap ng aking mga dokumento ay tumango at nagsabi, "Napakalubos ng paghahanda mo, ma'am." Ang pangungusap na iyon ay nagpagaan sa aking pakiramdam dahil kahit papaano ay hindi ko hinayaan ang aking sarili na maging pasibo. Subalit nang akala ko ay kontrolado ko na ang lahat, may isa pang hindi inaasahang impormasyon ang lumabas na nagdala sa buong kwentong ito sa isang bagong direksyon. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ito sangkot sa amin ni Angelo, kundi pati na rin sa mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng tabing na nagpilit sa kanila na harapin ang mga kahihinatnan na hindi na nila kayang iwasan. 2 araw lamang matapos kong isumite ang buong karagdagang dokumento, noong umagang iyon habang karga ko ang aking anak sa beranda, tumunog ang aking telepono mula sa aking abogado. Seryoso ang kanyang boses kaysa sa karaniwan. Sinasabi niya na ang panig ni Angelo ay nakipagkita sa kanya sa pamamagitan ng isang kakilala, hindi para humingi ng legal na tulong, kundi para magtanong tungkol sa posibilidad na baguhin ang takbo ng kasong ito. At ang nagpilit sa kanya na tawagan ako agad ay ang impormasyong ibinahagi nila sa pagtitipon na iyon. Impormasyon na may kinalaman sa pamilya nila, lalo na sa aking biyena na si Aling Hesta, at sa ilang mga dokumentong pinansyal na hindi ko kailanman nalaman noon. Natigilan ako sa gitna ng bakuran, karga pa rin ang aking anak, ngunit tila huminto sandali ang aking isip. Nagtanong ako ng malinaw, anong sinabi nila, attorney? Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Sinisikap ng pamilya roon na patunayan na mayroon silang mas maayos na kalagayang pinansyal sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Ginang Hesta. Ang problema, ang pinagmulan ng ilan sa mga ari-ariang iyon ay may indikasyon na hindi transparent o questionable. Ang pangungusap na iyon ay nagpabatid sa akin agad kung bakit biglang naging agresibo ang kabilang panig na patunayan ang kanilang kakayahang pinansyal. Dahil sinusubukan nilang gumawa ng isang kalamangan na sa katotohanan ay hindi naman ganap na malinis. Hindi ako agad nagsalita, tahimik lamang akong nakikinig. Nagpatuloy siya, kung ang problemang ito ay tuluyang ihahayag, ang epekto nito ay hindi lamang sa custody ng bata, kundi maaaring madamay ang iba pang isyu. Huminga ako ng malalim. Pinapanatili kong kalmado ang aking boses. Ibig sabihin po ba, maaari silang magkaroon ng mas malaking problema sa batas? Sumagot siya. Oo, tama. Saka siya tumigil sandali at nagdagdag. Pero ang mahalaga ay huwag kang aktibong magbukas ng isyung iyon. Mag-focus ka lang sa sarili mong bahagi. Natapos ang tawag. Nanatili akong nakatayo ng matagal, nakatitig sa aking anak sa aking mga bisig, nararamdaman ang kanyang regular na paghinga, na unti-unting nagpapakalma sa akin. Narealize ko na anuman ang gawin ng kabilang panig. Ang mahalaga ay manatili ako sa aking daan, hindi nadadamay sa mga bagay sa labas ng aking unang layunin, ang protektahan ng aking anak at wakasan ang kasal na ito ng malinaw. Noong hapong iyon, habang inaayos ko ang aking mga dokumento, may biglang dumating sa aming bahay. Hindi si Angelo, hindi si Aling Hesta, kundi ang tiyo ni Angelo. Dumating siyang mag-isa nang walang pasabi. Mas tensyonado ang kanyang mukha kaysa noong nakaraang pagkikita. Nang pinatuloy ko siya sa loob, hindi siya nagpaligoy-ligoy at agad na nagsabi, "Gusto ko sanang magkausap tayo ng tayong dalawa lang." Tiningnan ko si tatay. Tumango si tatay sa katumayo at lumabas upang bigyan kami ng espasyo. Tinitigan ako ng tiyo ni Angelo sandali bago dahan-dahang nagsabi, "Alam kong inihanda mo ang lahat ng napakahusay. Hindi ko itinanggi?" Sumagot lamang ako ng, "Opo, tito." Nagpatuloy siya, "Pero gusto kong maging tapat sa'yo. Kung ang problemang ito ay hahaba pa, hindi lang si Angelo, kundi ang buong pamilya ay madadamay sa gulo.
Ang pangungusap na iyon ay hindi banta, kundi isang babala. Naintindihan ko ang kanyang ibig sabihin, ngunit hindi ako napaatras. Sabi ko, hindi ko gustong palakihin ang usapin, tito, pero hindi ko rin pwedeng baliwalain ang mga nangyari. Huminga siya ng malalim saka nagsabi, hindi ko pinagtatanggol si Angelo. Mali talaga siya. Pero may mga bagay na kapag inihayag mo ang lahat, ang epekto ay hindi lang hihinto sa kanya. Tinitigan ko siya, kalmado pa rin ang aking boses. Kung ganoon, anong gusto ninyong gawin ko? Natahimik siya sandali, bago nagsabi. Kung magkakasundo ang magkabilang panig, mas mabuting huminto na lamang tayo sa annulment ng tahimik. Huwag nang idamay ang iba pang issue. Naintindihan ko. Ito ang unang pagkakataon na ang panig ng pamilya ni Angelo ay tuluyang lumambot, hindi na namimilit o naghaharap ng mga demand, kundi isang alok na kompromiso. Hindi ako agad sumagot. Nag-isip muna ako. Alam kong hindi mali ang kanyang sinasabi. Kung ang lahat ay mabubunyag, hindi lamang isang tao ang magtitiis sa kahihinatnan. Ngunit na-realize ko rin na ang kompromisong ito ay hindi dahil nalaman nila ang kanilang pagkakamali, kundi dahil nakikita na nila ang panganib para sa kanilang pamilya. At ang bagay na iyon ay nagpilit sa akin na mag-isip ng napakalalim. Sabi ko ng dahan-dahan, hindi ko gustong manakit ng sinuman pa, tito, pero hindi ko rin pwedeng hayaan ang aking anak na madamay. Tumango siya. Naiintindihan ko. Saka siya nagdagdag. Kung sasang-ayon ka, hindi na namin ipaglalaban ang custody ng bata. Hihilingin na lamang namin ang karapatan na mabisita siya ng regular. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa akin dahil ito ang bagay na hindi nila gustong tanggapin noon. Tiningnan ko siya, nagtanong muli. Sigurado po ba kayo? Tumango siya. Ako na ang kakausap sa kanila. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit may kasiguruhan na nagparamdam sa akin na ito ay hindi na paligoy-ligoy kundi isang desisyong pinag-isipang mabuti. Natapos ang pagtitipon, tumayo ang tiyo ni Angelo para magpaalam. Nang lumabas siya ng gate, nanatili akong nakatayo na nag-iisip sa nangyari. Alam kong ang lahat ay patungo na sa huli, ngunit kung paano ito wawakasan ay nakadepende sa aking desisyon ngayon. Noong gabing iyon, umupo ako sa tabi ng aking anak na natutulog. Hindi na tensyonado ang aking puso tulad ng dati, kundi isang malalim na kapanatagan. Narealize ko na napakalayo na ng aking narating, mula sa isang babaeng palaging nagpaparaya tungo sa isang taong kayang magpasya sa sarili niyang kapalaran. At ang mas mahalaga, matagumpay kong naipagtanggol ang dapat kong ipagtanggol. Ngunit alam ko ring mayroon pang isang huling hakbang na kailangan kong tapusin. Isang huling desisyon na kailangan kong gawin bago tuluyang maisara ang lahat. At ang desisyong iyon ang magpapasya hindi lamang sa aking buhay, kundi magpapasya rin sa buhay ng aking anak sa mga susunod na taon. Ilang araw matapos ang pagkikita sa tiyo ni Angelo, hindi ako nagmadaling magpasya. Naglaan ako ng oras para mag-isip ng napakahusay. Hindi dahil nag-aalinlangan ako, kundi dahil na-realize ko na ang huling hakbang na ito ay hindi lamang pagtatapos ng aking kasal, kundi pundasyon din para sa buhay ng aking anak balang araw. At ayokong gumawa ng desisyon habang hindi pa tuluyang kalmado ang aking emosyon. Pinagmasdan ko ang aking paligid. Nakikita ko kung paano inaalagaan ni nanay ang kanyang apo ng may pagmamahal. Nakikita ko si tatay na tahimik na lumalabas at pumapasok sa bahay nang walang gaanong tanong, ngunit palaging nandoon kapag kailangan. At narealize ko na ang kailangan ng aking anak ay hindi isang pamilyang buo lamang sa formalidad, kundi isang kapaligirang ligtas at tapat upang lumaki ng maayos. Noong umagang iyon, ako na ang unang tumawag sa tiyo ni Angelo. Kalmado ang aking boses, hindi na tensyonado tulad ng dati. Sinabi ko ng malinaw na sumasang-ayon akong tapusin ang lahat sa antas ng annulment nang hindi na idadamay ang iba pang issue. Ngunit napakalinaw din ang aking mga kondisyon. Ang custody ng bata ay ganap na mapupunta sa akin. Pwedeng mabisita ni Angelo ang bata, ngunit kailangang igalang ang buhay naming dalawa at ang lahat ng ito ay kailangang nakasulat ng malinaw sa isang kasunduan sa pamamagitan ng abogado. Hindi lamang sa salita. Nakinig ang kanyang tiyo, saka natahimik sandali at sumagot. Ibabahagi ko ito sa kanila, pero sa tingin ko ay sasang-ayon sila. Hindi na tensyonado ang kanyang boses, mas magaan na ito. Para bang siya mismo ay nais na ring huminto na ang lahat dito. Noong hapong iyon tumawag sa akin si Angelo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagmamadali o mapilit ang kanyang boses,
kundi mas mabagal at mabigat. Sumasang-ayon ako. 2 salita lamang, ngunit alam kong sa likod nito ay may proseso kung saan kailangan niyang harapin ang katotohanan. Wala nang ibang daan. Hindi na ako nagtanong pa ng marami. Nagsabi lamang ako ng, kung ganoon, tapusin na natin ang mga legal na pamamaraan. Sumagot siya ng mahina, oo. Saka tumahimik, wala nang mga salita at ang katahimikang iyon ang naging pinakamalinaw na bagay. Sa araw ng pagbasa ng pinal na desisyon annulment ruling, nagsuot ako ng simpleng damit ng walang makeup nang hindi sinusubukang magpakita ng kakaiba. Gusto ko na ang lahat ay magpatuloy kung ano talaga ito. Nang walang tinatakpan, nang walang dekorasyon. Maaga ring dumating si Angelo. Nakaupo siya sa tapat. Ang kanyang tingin ay hindi na naghahanap sa akin tulad ng dati. Paminsan-minsan ay napapayuko siya, magkasalikop ang kanyang 2 kamay, mukhang napakalungkot. Mas mabilis na natapos ang pagdinig kaysa sa inakala ko, dahil pareho na kaming nagkasundo. Wala nang pagtatalo, wala nang argumento, mga tanong na lamang para sa kumpirmasyon at ang huling pirmahan. Nang ipatong ko ang pluma matapos lumagda, hindi ko naramdaman ang sakit na inakala kong mararamdaman ko noon. Isang pakiramdam lamang ng kagaanan. Para bang katatapos ko lang basahin ang isang libro ng walang pagsisisi, ng walang galit. Dahil alam ko na ang dapat kong maintindihan ay naintindihan ko na. Ang dapat kong bitawan ay nabitawan ko na. At ang mas mahalaga, hindi ko na hinayaan ang aking sarili na muling mawala. Pagkalabas ng silid ng korte, huminto si Angelo at tumawag sa akin ng napakahina. Dina. Lumingon ako. Tinitigan niya ako. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng pag-asa, kundi isang pag-amin. Humihingi ako ng tawad. Dumating ng huli ang pangungusap na iyon, ngunit hindi ko na naramdamang kailangan ko pang mag-react. Tumango lamang ako nang walang sinasabi, saka tumalikod at umalis. Dahil may mga paumanhin na bagaman tapat, ay hindi na kayang baguhin ang mga nangyari na. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumalik ang aking buhay sa isang bagong ritmo. Nagsimula kong ayusin muli ang aking trabaho, habang inaalagaan ko ang aking anak, habang ipinagpapatuloy ko ang mga bagay na naudlot. Hindi madali, ngunit hindi na puno ng bigat tulad ng dati. Dahil hindi ko na kailangang mamuhay sa hinala o magtiis ng sugat. Nanatili si nanay sa aking tabi, tumutulong. Nanatiling tahimik si tatay tulad ng dati. Ngunit ang mismong katatagang iyon ang bagay na hindi ko kailanman nakuha sa loob ng 3 taon ng aking kasal. Paminsan-minsan ay pumupunta si Angelo para bisitahin ang bata. Ayon sa kasunduan, hindi na siya pumapasok sa loob ng bahay, nananatili lamang siya sa beranda, tinititigan ang kanyang anak ng saglit, kinakalong kapag ibinigay ko, saka ibinabalik kapag tapos na ang oras. Hindi nagsasalita ng marami, hindi sinusubukang pahabain ang oras, at narealize ko na marahil ito ang pinakatamang distansya para sa lahat. Walang napipilitan, walang nagkukunwari. Isang hapon, habang karga ko ang aking anak habang naglalakad sa tapat ng bahay, naglalakad si nanay sa aking tabi. Tinitigan niya ako at nagtanong, "Nagsisisi ka ba, anak?" Nag-isip ako sandali bago umiling. "Hindi po, nay." Hindi na siya nagtanong pa, ngumiti lamang siya ng bahagya. Tiningnan ko rin ang aking anak. Nakikita ko siyang mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Biglang naging napakatahimik ng aking puso. Naintindihan ko na ang buhay ay hindi palaging nagpapatuloy ayon sa gusto natin. Ngunit ang mahalaga ay kapag naharap sa mahirap na pagpapasya, may sapat ba tayong katinuan upang pumili ng tama para sa ating sarili? Nagtiis ako noon, umasa, naniwala na ang lahat ay magiging maayos din sa sarili nitong paraan. Ngunit sa huli, ang lakas ng loob na umalis ang mismong tumulong sa akin na ipagtanggol ang pinakamahalagang bagay. At kung may magtatanong, anong ginawa ko noong araw na iyon pagkalabas ng gate ng ospital nang hindi sumakay sa kotse ni Angelo na nagpatulala sa kanya at sa kanyang pamilya? Napakasimple lamang ng sagot. Mas pinili ko lamang na bumalik sa lugar kung saan talaga ako nararapat at doon ko sinimulan muli ang aking buhay. Hindi na bilang isang babaeng sunod-sunuran tulad ng dati, kundi bilang isang ina na alam ang dapat gawin para protektahan ang kanyang anak at ang kanyang sarili. Kung babalikan natin ang buong kwento ni Dina, ang natitira ay hindi trahedya ng isang nasirang kasal, kundi ang paraan ng isang ordinaryong babae na natutong tumayo ng matatag sa gitna ng sugat ng walang ingay, ng walang paghihiganti. Ngunit may sapat na katinuan upang hindi mawala ang kanyang sarili.
At ito ang bagay na hindi kayang gawin ng lahat kapag naharap sa katotohanang napakasakit. Maraming tao na kung nasa posisyon ni Dina ay pipiliing manahimik, patuloy na magtitiis para lamang sa tinatawag na pamilya. Ngunit ang pamilya ay hindi pwedeng itayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagbabalewala. Ang pamilya ay hindi rin pwedeng gumawa ng sakripisyo ng isang tao bilang pundasyon para lamang mapanatili ang magandang imahe ng iba. Kaya ang desisyon ni Dina ay hindi kabastusan o pagiging makasarili, kundi isang obligasyon. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Dahil ang isang bata na lumalaki sa isang kapaligirang tapat at puno ng tunay na pagmamahal ay mas mabuti kaysa sa ilalim ng bubong ng bahay na puno ng pagkukunwari. Para kay Angelo, marahil ang kanyang pinakamalaking aral ay hindi ang pagkawala ng kasal, kundi ang pag-unawa na ang bawat desisyon ay may kahihinatnan. Ang pananahimik para pagtakpan ang pagkakamali ay hindi kailanman magpapabuti sa lahat, kundi magpapabagal lamang sa epekto at magpapabigat nito sa huli. At kapag nawala na ang lahat, hindi lahat ng paumanhin ay kayang magbuo muli ng nasira na. Para sa pamilya ni Angelo, lalo na sa kanyang ina, marahil ang bagay na pinakamahalagang pagnilayan ay ang pagprotekta sa anak sa paraan ng pagtatakip ng kanyang pagkakamali ay hindi pagmamahal, kundi pagpapahintulot na lumala ang gulo. Dahil ang mismong proteksyong iyon ang nagpalaki sa problema hanggang sa hindi na ito kayang isalba pa. At sa huli, ang nasaktan ay hindi lamang ibang tao, kundi ang kanila mismong anak. Ang kwentong ito ay walang nanalo o natalo. Mayroon lamang mga taong natuto ng isang bagay matapos dumaan sa isang bagyo. At ang mahalaga ay kung anong aral ang makukuha natin para sa ating sarili na sa anumang relasyon, ang respeto at katapatan ang mismong pundasyon nito. Kung ang isa sa mga ito ay mawala, ang lahat ay maaga o huli naguguho. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa sitwasyon tulad ni Dina, huwag magmadaling magpasya habang umaapaw pa ang emosyon. Ngunit huwag mo ring hayaan na ang pasensya mo ay tumagal ng napakahaba hanggang sa malimutan mo na ang sarili mong halaga. Dahil walang sinumang may karapatang magparamdam sa'yo na wala kang halaga, lalo na sa loob ng sarili mong kasal. At kung mayroon kang isang harmonikong pamilya ngayon, pahalagahan mo ito. Huwag mong hayaang ang mga bagay na tila maliliit ay maipon upang maging isang malalim na bangin na maghihiwalay sa inyo. Dahil may mga bagay na kapag nawala ay wala ng pagkakataon na maayos pa muli. Kung sa tingin mo ang kwentong ito ay may naitutok sa iyong pag-iisip, huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong nararamdaman. Dahil ang bawat pananaw ay maaaring makatulong sa ibang tao upang mas makaintindi ng malalim. At sino ang nakakaalam, ang kwento ni Dina ay maaaring magbigay sa isang tao ng lakas upang baguhin ang kanyang buhay. Mag-subscribe sa Kanal Asmara sa likod ng kasinungalingan para makapakinig ng mas marami pang kwentong katulad nito. Mga kwentong hindi lamang para pakinggan, kundi para pagnilayan, upang maintindihan, at paminsan-minsan ay para mahanap ang iyong sarili sa loob nito.